Habang ang lahat ay nakafocus dito sa darating na PBA draft, marami ang naniniwala na itong Magnolia Chicken Templados ay gagawa ng isang malaking move at kabilang dyan yung pag-trade dito kay James Laput. Baka daw ito dalhin dito sa TNT Tropang Giga at ang magiging kapalit naman yan ay ito si Brandon Ganuelas Roser. Posible rin daw ayon sa mga reports. Kaya sa ngayon, posibleng mangyari dito itong si Coach L.A. Tenorio ay i-offer na si Laput at sasamahan pa ng isang first round draft pick para dito kay Brandon Ganuelas Roser. Kaya kung tatanggapin yan ng TNT Tropang Giga, malaking bagay yan para dito kay Coach Tenorio, lalo na alam naman natin kung gaano kahusay itong si Brandon Ganuelas Roser. Kaya pwede ito dito sa Magnolia Chicken Templados at mabubuo na yung front court nila. Isipin mo kung meron kang Sanggalang at Roser, isasama mo pa si Xavier Lucero. Kaya magiging matindi ang laban ng Magnolia Chicken Templados kung sakasakali na matuloy nga ang ganitong klaseng deal. Alam din naman natin na itong si Coach L.A. Tenorio ay isa dito sa mga pinakamahusay pagdating dito sa pagbibigay ng mga tinatawag na sabihin na nating strategies at pag-a-apply niyan. Kaya sa tingin ko pwede siya dito sa Magnolia na magawa ang nasabing transaksyon. Ang magiging sabihin nating susi dito na yung pagbibigay niya ng sabihin na nating incentive sa TNT na tanggapin yung deal. At iyan ay yung kanilang first round draft pick. Dahil alam natin ng TNT, walang draft pick do sa first 2 rounds. Kaya magiging maganda para sa TNT kung makuha nga nila yung draft pick ng Magnolia plus si James Laput. Kaya yan sa tingin kong dahilan kung bakit itong TNT Tropang Giga ay papayag dito sa magandang ino-offer naman nitong si L.A. Tenorio. Rain or Shine Elasto Painters naman ay maganda rin ang pinaplano dito sa darating na draft. Meron silang 2 pick at baka gamitin nila yan para kunin itong si LJ Gonzalez at baka si Chris Kuhn. Posible rin na baka ang kunin nila ay big man na si Yukin Andrada at isa pang wingman o kaya point guard katulad ni Chris Miller. Kabilang yan dito sa mga options na pwedeng magawa ni Coach Yeng. Alam natin na babalik na itong si Luis Villegas at si Bo Belga. So actually solid na yung frontcourt ng ROS. Meron ka ng Belga, Villegas, Datu, nandiyan pa si Kaylan Tiongson at Leonard Santillan. So hindi na magkukulang sa big men. So pandagdag o bonus na lang itong si Yukin Andrada kung sakasakali. Kaya ngayon, itong Rain or Shine Elasto Painter, siguro mas maganda kunin nila isang wingman na pandagdag. Tandaan natin, andyan pa si Stanley Pringle. Kaya itong Rain or Shine Elasto Painters, baka isa yan dito sa mga magiging sabihin na nating malakas na team sa darating na Philippine Cup. Kung sakasakali nga na matuloy ito, sa tingin ko magiging mas okay ito para dito sa lineup ni Coach Yeng Giao. Lalo na kung makakagawa siya ng trade. Ngayon, yung 2 draft picks nila, pwede nilang gamitin yan o kaya naman pang-trade din. Alam naman natin, hindi manghihinayang si Coach Yeng na bitawan yung mga draft picks kung meron siya makukuha na mas magaling na mga players. Bukod dito sa SMC at MVP Group, pwede rin makipagtransaksyon itong si Coach Yeng Giao dito sa kuponan ng Converge o kaya naman ditong Phoenix Fuel Masters. Ready naman si Coach Yeng na makipag-usap kahit kanino basta mabigyan lamang sila ng tamang oportunidad at yan naman talaga ang hinahanap nitong si Coach Yeng Giao. Ngayon kung sakasakali na matuloy nga yung ganitong usapan, magiging mas maganda yan para sa PBA na makita na lumakas ang isang koponan katulad ng ROS.